This is the real, simple, plain truth. Si Jesus lang ang kailangan niyo. Again, ang pinakasimpleng plain truth, si Jesus lang ang kailangan nating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Talagang gabi na po, no? 9:25 in the evening, March 8, 2024. So, alam po ba ninyo nakakalungkot na sa dami ng mga nangyayaring pangit sa mundo, like for example, yung mga para mga demonic, no, na display ng mga anyo nila, na para may mga devil worship, mga kung ano-anong ganyan. Tapos yung mga palabas sa mga sinihan, kung meron pa man sinihan, no? Palabas sa mga kung ano-anong platforms, makikita natin wala na po dito yung mga katotohanan. Ito na po yung mga alien invasion, meron pang avatar, na mga kung ano-ano, na alam po ba ninyo lahat ng yan ay hindi totoo? Sineset po ni Satan ang mind ng mga tao para ma-deceive at magoyo po sila. Hindi po ba? So sad, marami po nagogoyo. Yung ibang mga kabataan ngayon ayaw magbasa ng Biblia dahil ang kanilang nasa isip, yung sobrang makabagong panahon na po. Ano po? Alam po ba ninyo nagkakaroon ako ng comparison nung kabataan ko hanggang ngayon? Of course, high-tech na rin po nun, pero hindi nga po kagaya ngayon. At ayun, yung mga nangyayaring ganyan. At saka ngayon nakakita ko ng idolatry, kabi-kabila. No, mahilig po kasi ang mga taong umidolo o mag-idol ng kung sino-sino. At parang they want to please men rather than God. Itong mga taong ito. Okay. Ngayon, dahil ito po ay kabi-kabila na po, no? Ito po ang topic natin. Dahil ito po ay kabi-kabila na, pasok po tayo rito sa mundo ng mga Kristiyano. Tayo po yon. Yung mga ilang preacher po ngayon, dahil kabi-kabilangan po yung mga nangyayaring ganito. Natural, hindi po maganda sa pakiramdam nila yan. Ako po, check sa akin yan. Dahil ang mali-mali. Okay? Pero ang problema po dito sa mga preachers na ito, masyado nilang minamagnify yung kasalanan. Hindi nila i-magnify yung sagot sa kasalanan. Si Jesus Christ. You know what? If you really believe in the finished work of Christ, mawawalan ka ng gana sa kasalanan. Yes, nagkakasala tayo. Pero as a believer, wala ka ng gana dyan eh. Pero syempre magkakasala pa rin po tayo dahil nandito pa rin po tayo sa laman. Meron po kasi mga ibang preachers ngayon, kung mag-preach, akala mo hindi na nagkakamali at hindi na nagkakasala. I mean, mas nakakatakot po yan kasi hypocrisy po yan. Para sila mga modern Pharisees. Mga modern Pharisees po sila. Yung mga ganyan. Sila po yung mga nagtuturo ng masyadong stricto, and yet sila po yung maraming mga maling practices like yung slaying of the spirit. Sa kanila po yan. Yung parang may nangingisay, may nanginginig yan. Tinuturo po nila yan. Samantalang unbiblical yan. Tapos, kung mag-condemn sila doon sa mga nagkakamali, ganun lang. Of course, I hate sin. Hindi po maganda ang sin. Pero yung mga unbeliever, makinig po mabuti, yung mga unbeliever na gumagawa ng mga ganyan, likas po yan sa kanila. That's why they need Jesus. Sa halip na husgahan ninyo, ibigay ninyo si Jesus Christ sa kanila. Kaya lungkot po kasi ngayon, yung mga show po sa television, totoo po yan. Akala po ba ninyo, hindi ko napapansin yan? Napapansin ko yan. Sabi ng Bible, whatever is true, whatever is pure, dwell on these things. Kung ano yung totoo, hindi po ba? Kung ano yung makatotohanan, di ba? Whatever is true, dwell on these things. Tandaan nyo, whatever is true. Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Jesus is always on the side of truth. Hindi siya magpapanig kailanman sa false side. Alam naman natin yan. Pero kung may nakita po tayong mga taong, like for example, itong mga kabataan na to, they don't know Jesus yet. That's why ganun po sila. Amen? So,
imbis na i-condemn, ipag-pray po natin. Okay? Puntahan natin, sharean natin ang good news, sabihin niyo na, hey, may mga makamundong mga pangyayari ngayon o mga palabas ngayon na talagang hindi ito noble o hindi ito truth, no? Kung ano kasi yung totoo, doon lang tayo. Kung ano yung marangal, di ba? Actually, noble, di ba, yung kung di ako nagkakamali, ito yung talagang dapat. Medyo marangal ka, ganyan ka. Ano yung marangal? Dwell ka dito. Correct yan. I mean, pero ngayon po makikita po natin yung mga mali. Ito po ang kanilang ipinangangalandakan at ipinagmamalaki pa. Marami po tayo na mabasa ngayon sa social media na, ganun po. Pero, kung titignan po natin mabuti, Jesus Christ is the only solution. Kasi, alam nyo, kapag ka nakita kayo nag-preach ng ganyan na parang feeling ninyo, hindi na kayo nagkakamali, hindi na kayo nagkakasala, lalong matitisod ang mga tao sa inyo, maniwala kayo. Kasi hindi kayo paniniwalaan, kasi hindi nga po totoo eh. Hindi totoo kasi lahat ng tao nagkakasala pa rin. Even believers, believe me. Believe me. Kaya sabi ko po, kung may mga ganyan po, let's just pray for them. Prayer is very powerful, not because nag-pray ka, but because Jesus is good, loving, and compassionate. Kaya sabi ko po sa inyo, we only need Jesus. This world needs Jesus. Kaya ang problema kung ano-ano yung kasi alam niyo po ba dito po sa daigdig ng social media, masyado na po yung competition ngayon. Masyado na po. Parang nandiyan yung TikTok, pasayaw-sayaw lang. I mean, sometimes, talagang mas, sa porsyento, mas ginagamit po yan ni Satanas. Sa totoo lang po, kaya itong social media, let's use it for the glory of the Lord. Kasi, sa totoo lang po, I mean, yung mga palabas ngayon, parang nasa outside world na eh. Kasi kung may sasabihin po ako sa inyo, alam niyo po ba pag na-rapture po tayo, makinig pong mabuti, napaka-importante po nito. Pag na-rapture na po ang mga born-again Christians, tayo po yun, magkakaroon ng kaguluhan na malaki. Kasi magtataka sila, where are the born-again Christians? And then may isang personality na lalabas after ng rapture. Yan ang the lawless one. Yan ang Antikristo. Yes, the Antichrist himself. Una niyan sasabihin, sila ay kinuha ng mga aliens. Sasabihin niya, yung mga born again yan ay kinuha ng mga aliens. Dahil salot sila sa mundo. Ayan ang sasabihin ng Antikristo. Maniniwala naman yung mga naiwan sa rapture. Kaya itong figure na ito, makinig pong mabuti, itong figure na ito, ang Antichrist na yan, magiging popular. Pag samasamahin mo ang popularity ni Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Madonna o Taylor Swift, pag samasamahin mo man ang kanilang popularity, wala man lang po yan sa 20% ng popularity ng Antikristo. You know what? Bakit? Ang Antikristo po ay magiging pinaka-popular na tao during that time.